Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisim muna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gaway aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaakit ng maraming kaibigan. At ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya, para kang nakahukay na malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon makatatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya'y
tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Pupurihin kita, poon ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo'y ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Buksan mo ang panginingin ko pagkat nananabik masdan. Yaong butihing idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Parisayong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos ni Moises sa inyo? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang napakasimple pero napakahalagang tagubilin ni Sirach sa atin. Sabi niya, lumayo daw tayo sa ating kaaway at mag-ingat sa kaibigan. Unahin muna natin yung lumayo tayo sa ating kaaway na hindi po masyadong dinitalya dito sapagkat marahil sang ayon kay Sirach,
Obvious naman kung sino yung mga kaaway natin. Sila yung may mga nasasabing pangit pa rin kahit mabubuti na yung ginagawa at sinasabi natin. Sila yung may layuning hindi maganda para sa atin. Sila yung mga natutuwa kapag may mga pangit na nangyayari sa atin. Sila yung may kakayanan at pupwedeng gumawa to some extent ng ikapapahamak natin. Kaya obvious din naman ang dahilan kung bakit dapat natin silang layuan. Sabi nga, hindi na kailangang i-memorize pa yan. Sa isang bahagi nga po ng kasulatan ay sinasabi rin doon na, maaawa ka ba sa isang tawak kung siya'y matuklaw ng ahas? O sa isang nag-aalaga ng mabangis na hayop kung siya'y siluin o silain ito? Kasi alam naman ng tawak or snake charmer na mapanganib na lumapit sa ahas na makamandag. Alam naman na nag-aalaga sa isang hayop na mabangis. Napapanganib yung ginagawa niyang paglapit sa hayop na ito. Bakit ginagawa pa nila? Yun yung ibig sabihin ng sinasabing ito sa banal na kasulatan. In the same way, alam mo naman kung sino yung kaaway mo. Yung naghahangad sa iyo ng masama. Yung gagawa sa iyo ng masama. Bakit lalapitan mo pa sila? Layuan mo. Yes, maging civil tayo sa kanila. Kapag nandyan, kausapin natin ng maayos. Igalang pa rin natin sila. Pakitunguhan pa rin natin sila ng maganda. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, noong nakaraang linggo, ibigin ng ating mga kaaway. Gawan pa rin natin sila ng mga mabubuti. Pero, wag naman natin silang samahan ng matagalan. Sa pagkatandaan po natin na umamo man ang ahas at mabangis na hayop sa atin, ito ay ahas at mabangis na hayop pa rin. So, we should not stay too close with them and too long. Tandaan natin yan. Ang ikalawa ay mag-ingat daw tayo sa mga itinuturing natin kaibigan, sa mga nakikipagkaibigan sa atin. Sapagkat, sangayon sa kanya, dito medyo detalyado niya. May mga kaibigan na nandyan lang when things are comfortable, enjoyable, but they will stay away from you in times of trouble. May mga kaibigan daw sa una, pero kapag nakaaway mo na, ipapamamalita na niya kung ano yung pinag-awayan niyong dalawa. Pero sisiguraduhin niya na ikaw ang lalabas na may kasalanan sa inyong dalawa. May mga kaibigan naman daw na kasama mo sa oras ng kaginhawahan, makakasala mong kumain at sa mga magagandang gatherings, pero kapag wala ka ng magandang mayo offer at kapag ikaw na naman ang pinaka nangangailangan at wala na silang mapapala sa iyo, hindi mo na sila makikita, hindi ka na rin nila ka-level o kakilala. At ang sabi ni Sirach sa atin, mag-ingat tayo sa pagpili ng kaibigan natin kasi baka matanso tayo. Akala natin ginto, pero tanso pala. Akala natin totoo, pero peke pala. Kaya po ang sabi niya dito, bago tayo makipagkaibigan kanino man, subukin muna natin ito. At batay nga po sa sinabi na po ni Sirach, ang pangunahing pag-testing ay kapag down ka, kapag walang-wala ka na, kapag mayroon kang matinding problema, kapag wala ka nang maibibigay sa kanila. At let me add, kapag nagkaroon ka ng matinding pagkakamali o pagkakasala. Inad ko po ito sapagkat ito rin ay magandang pag-testing kung ang kaibigan ay tunay talaga. Yung kaibigan na hindi naman mangungunsinte sa kasalanan ginawa mo, pero hindi naman din magdidiin pa sa'yo, kundi yung encourage ka na bumangon mula sa pagkadapa mo. Ito yung mga tunay na kaibigan, yung someone who will stay when the rest of the world pulls away. Kaya nga po ang sabi dito sa atin ni Sirach, bago ka makipagkaibigan, kanino man, subukin mo muna siya. Ang tanong ay, sa papaanong paraan? Batay sa sinabi ni Sirach, sa oras ng kagipitan. At alam naman natin yan, palasak ng kasabihan para sa atin yan. Makikilala ang tunay na kaibigan sa oras ng matinding pangangailangan o ng kagipitan. Maging sa oras ng matinding kasalanan, kailangan natin at makikilala mo dapat siya ng tunay na kaibigan. Hindi para konsintihin ka sa kasalanan ginawa mo, kundi para
encourage ka na bumangon mula sa pagkadapa mo. So basic na yan eh. Alam na natin yan. And so let me add another way of testing upang malaman natin ang tunay na kaibigan natin. At ito ay sa panahon naman ng kaginhawahan natin. Hindi lang sa panahon ng kapighatian, kundi kahit na sa panahon ng kaginhawahan, pwede nating matesting kung sino ang tunay na kaibigan natin. Ang maganda pong halimbawa dito ay si Jonathan. Si Jonathan po sa Bible ay anak ni Haring Saul na sabi nga po natin nung nakaraang linggo ay inggit na inggit kay David. Kaya't ilang beses din niyang pinagtangkaan ang buhay ni David. Now, si Jonathan, bagamat siya'y anak ni Haring Saul na inggit kay David, ay tunay namang kaibigan para kay David. Pinatunayan ito ni Jonathan sapagkat sa oras ng kagipitan, nandyan siya para iligtas si David. Para itago, ilihim kung nasaan nandoon si David. Sapagkat alam nga po niya na gustong ipahamak ng kanyang ama, si David. Pero ang madalas na ma-overlook natin ay tunay din kaibigan si Jonathan sapagkat si Jonathan ay dumadamay din kay David. Sa oras ng kaginhawahan, nilalagyan ko ng quote-unquote yung kaginhawahan sapagkat hindi pa naman din ganap ang kaginhawahan ni David dahil hindi pa ganap ang kanyang paghahari. Ang nakaupo pa rin bilang hari ay si Saul. Pero anointed na siyang hari. Siya na ang susunod na hari. At yun ang gusto ko pong makita ninyo Sapagkat dahil nga po anak ni Haring Saul, si Jonathan, siya ang dapat na sumunod na maging hari. Siya ang panganay na anak ni Saul Pero ang inanoint ng Diyos na maging susunod na hari pagkatapos ni Haring Saul ay si David. Kaya kung tutuusin, pabor kay Jonathan yung pagtatangka ng kanyang ama sa buhay ni David. Sapagkat kung mapapatay, Saul si David, siya ang magiging hari. Pero tingnan po ninyo, hindi niya kailanman naisip yon. Hindi ka plastikan yung pagliligtas niya kay David. Kaya ko sinabing, kahit sa oras ng kaginhawahan o sitwasyong pabor kay David, naroroon si Jonathan bilang tunay na kaibigang hindi na insecure, hindi na inggit, bagkus ay gumagawa pa nga ng paraan upang masiguradong maghahari ang kanyang kaibigang si David. At yan po ang tunay na kaibigan. Sabi ko nga, hindi lang sa oras ng kapighatian, kundi sa oras ng kaginhawahan. Yung maganda ang buhay mo, yung binigyan ka ng award, yung nirecognize ang efforts mo, yung napromote ka sa trabaho, yung pinarangalan ka sa simbahan, sa samahan ninyo, ang kaibigan mo, ang unang-unang matutuwa para sa'yo. Hindi siya magseselos, hindi siya ma-insecure, hindi siya maiinggit sa'yo. Siya ang una pang maghahangad ng tagumpay para sa'yo. So testingin po natin ang mga kaibigan sa paligid natin kung ganito, sila ba ay naghahangad at natutuwa na magtagumpay tayo? Sapagkat bakit pa natin hihintayin ang oras ng kagipitan para lamang malaman natin ang ating mga tunay na kaibigan kung sa oras pala ng kaginhawahan ay pwede natin malaman. Sa oras na kaginhawahan na meron pa tayong kapangyarihan na lumayo sa mga peking kaibigan kaysa naman silang bigyan natin ng kapangyarihan lumayo sa atin sa oras na walang-wala na tayo, sa oras na very down na tayo. Magandang kahit nasa oras ng kaginhawahan na may kapangyarihan pa tayong ay lumayo na tayo kaagad sa mga ito. Tamang-tama po ng Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa turo ni Kristo against sa diborsyo, against sa paghihiwalay ng mga mag-asawa. Tamang-tama po ito sapagkat kung ikukonekta po natin sa ating unang pagbasa, ay marami talagang maisasalbang mag-aasawa kung ang lahat ng pag-aasawa ay nagsisimula sa mabuting pakikipagkaibigan muna. Hindi ko naman po nila lahat, pero batay sa obserbasyon ko, mas malaking porsyento yung mga naghihiwalay ng mga mag-asawa dahil nagpakasal agad na hindi mo na kinilatis at kinilalang mabuti ang mapapangasawa nila. Kaya sa mga mag-aasawa dyan, magandang makipagkaibigan muna po kayo. Kilanlin niyo munang mabuti yung tao. After all, di naman tayo basta nakikipagkaibigan kung kani-kanino, di ba? Pinipili natin ang ating magiging kaibigan. Kaya sana, piliin natin ang mga tunay na kaibigan. Mahirap po kasi talagang makakita ng tunay na kaibigan. Sabi nga ni Sirach, ito ay parang isang napakalaking yaman. Hindi lamang dahil sa halaga nito, kundi dahil sa pagiging rare nito, pagiging mahirap matagpuan
ng mga kaibigang ganito. Pero sang-ayon kay Sirach, madali po natin itong matatagpuan kung tayo magkakaroon ng takot sa Diyos. In other words, kung tayo magpapakabuti, sapagkat ililid tayo ng Panginoon sa mga taong mabuti, sa mga kaibigang mabuti. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito sapagkat alam naman din po natin ang halaga ng kaibigan sunod sa ating pamilya. Sa mga kaibigan talaga natin nakukuha ang lakas at pag-asa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulungan. may magagawa Ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong lumayo sa aking mga kaaway, sa mga taong walang hinahangad kundi ang aking kapahamakan na ramdam ko naman, alam ko naman. Tulungan mo akong pakisamahan sila. Pero yung sasamahan ko sila ng matagalan, tulungan mo akong magkaroon ng tapang na hindi gawin yan. Lalo pat may mga pagkakataon at sitwasyon ako'y inilalayo mo na naman. Tulungan mo rin po akong ma-recognize at pahalagahan ang mga tunay kong kaibigan. At kapag nakita ko na, ay matuto kong alagaan at hindi ko ipagpalit sa sino man o anuman o sa aking pamilya. Tulungan mo po akong ituring ang tunay na kaibigan bilang totoong yaman. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi magkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na nagkakalob sa atin ng mga tunay na kaibigan. Siya ay muling babalik sa atin sapagkat siya ang pinakatunay na kaibigan natin. Siyang nakakalam ng mga kapintasan, kakulangan natin, pero minamahal pa rin tayo ng wagas. Hindi tayo kinukonsinte, pero tinutulungan tayong maging mabuti. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa atin. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo. Kaibigan mo ang Diyos. At bago ka niya pinili, alam niya ang mga kapintasan mo. Alam niya mga naging kasalanan mo at magiging kasalanan natin. Pero pinili pa rin niya tayong maging kaibigan natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Tunay na kaibigan ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Hindi ka abala sa Kanya, hindi ka pabigat sa Kanya, hindi ka istorbo sa Kanya. Mahal ka niya, kaibigan ka niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa
sa'yo lamang. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabut niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis Nag-aalis ng mga kasalanan sa ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyong pagdurusa, kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, wina. Sino man tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan, bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawawalay malasaysay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patigid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your
tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.